Sa ibang balita naman, pinangunahan ng Philippine Ports Authority ang kauna-unahang Permanent International Association of Navigation Congresses Philippines sa Traders Hotel. Sa nasabing pagpupulong, ibinahagi ng mga eksperto mula sa iba't ibang bansa ang mga kalaman upang mapatatag ang mga infrastruktura sa bansa laban sa epekto ng climate change. Si Ria Fernandez sa detalye. Pinangunahan ng Philippine Ports Authority o PPA ang kauna-unahang Permanent International Association of Navigation Congresses o PIANC Philippines na ginanap sa Traders Hotel sa Maynila. Improving Maritime Waterborne Infrastructure to Meet Climate Change Challenges ang tema ng naturang pagtitipon kung saan kalahok ang mga dalubhasa mula sa iba't ibang bansa. Tampok dito ang mga pinakapraktikal na paraan upang mapatibay ang mga istruktura at disenyo ng mga waterborne infrastructures gaya ng mga puerto habang tumitindi ang mga epekto ng climate change. Sa speech ni Transportation Secretary Emilio Abaya na binasa ni Undersecretary for Project Implementation and Special Concerns Julianito Bocayan Jr., sinabi nito na ang pagpapalitan ng mga ideya ng mga eksperto para pagtibayin ng mga waterborne infrastructures laban sa climate change ay makatutulong upang hindi na maulit ang mga nakalipas na karanasan sa mga kalamidad na humantong sa malaking economic losses. Halimbawa na lamang 7.1 magnitude earthquake na tumama sa Bohol noong Oktubre 15 ng nakaraang taon. Dito, 5 puerto ang nasira. Makaraan ng isang buwan, tumama naman sa bansa ang pinakamalakas na bagyo sa buong kasaysayan ng mundo, ang Super Typhoon Yolanda. 27 puerto naman ang nawasak. Tinatayang nasa 1 bilyong piso ang kabuang danyos ng dalawang kalamidad. We have to consider the substantial risk linked with the impact of climate change when every day of inaction can have costly repercussions. Samantala, sa usapin naman ng port congestion, sinabi ni PPA General Manager Juan Santa Ana na makatutulong ang PIANC hindi lang sa nasabing problema kung hindi maging sa pagpapaigi ng buong operasyon ng mga puerto. PIANC has been monitoring all the events globally. And for example, in Japan and in the Philippines, disasters, I've seen some of their design on breakwaters, on ports, whether it's container or break bulk. And these are good measures to adapt to climate change. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.